Kabanata 1291. Ang pagsabog. Tyr, nakarating na ba kayo sa hintuan nyo o hindi? Sa ilalim ng pag-atake ng mga bumabagsak na bato, muling bumagal ang mga tropa. Umabot pa sila sa puntong nahirapan silang umakyat kahit 1 pulgada. Kahit nakabilang sa mga tropa sina Dalton Alroy at Andraste Cheever, ang dalawang emperador, mahirap para sa kanila na makaahon sa suliraning ito. Andraste, bakit hindi muna tayo magmadali? Kaya nagkusa si Dalton na pumunta kay Andraste sa isang desperado na sitwasyon. Nakuha niya ang ideya na sila ni Andraste ay maaaring umakyat muna sa tuktok ng bangin, at maaari nilang ibagsak ang mga kaaway doon upang maibsan ang kalagayan ng mga tropa. Would it work? Gayunpaman, Andraste was not as anxious as Dalton appeared to be. Dalton even read a hint of gloating in Andraste's eyes. Gayunpaman, maaaring ito ay dahil sa personal na pagkiling ni Dalton laban kay Andraste. Kung kaya't malamang na mali niyang nabasa ang tingin sa mga mata ni Andraste na parabang natutuwa siya sa mga kasawian ng iba. Malamang ay sabik na sabik si Andraste ngayon, ngunit hindi lang siya magaling magpahayag nito. Ang mga bato ay patuloy na gumugulong pababa mula sa isang lugar sa itaas hanggang sa ibaba, ngunit kumpara sa kabangisan ng pag-atake sa simula, ito ay hamina ng husto. Mula sa puntong ito, maaaring hulaan ng isa na ang mga bato na inihanda ng kanilang mga kaaway sa itaas ay hindi dapat magkaganon. Sa katunayan, nakumpirma rin na halos maubos na ang mga batong inihanda ni Simil at ng kanyang mga tauhan. Iniutos ni Simil na ilipat ang mga barrels ng gasolina sa gilid ng bangin. Muhahaha. Susunugin ko kayong lahat sa uling. Sa sandaling ito, ganap na mataas si Simil. Natikman na niya ang tamis ng kanyang mga pag-atake, at lalo siyang nagtiwala sa blockade na ito. Hindi niya napigilan ang tukso na tawagan ang kanyang bro Kagura sa base para ihulog ang kanilang mga bomba. Ang kanilang koponan dito ay magagawang sirain ang lahat ng kanilang mga paparating na kaaway sa ibaba. Humanda kayong lahat. Sindihan ninyo ang apoy at sunugin ninyo sila. Personal na hinailan ni Simil ang isang barrels ng gasolina bago ang kanyang sarili. Pagkatapos, binuksan niya ang takip sa ibabaw ng barrels at inihanda itong sunugin para itulak ito pababa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang dart ang biglang bumaril sa kanya mula sa kabilang direksyon. Ang ibabaw ng dart na iyon ay nababalot ng masiglang enerhiya, at sa ilalim ng kalangitan sa gabi, ito ay tila isang pulang apoy. Pagkatapos, ang dart ay tumusok mismo sa barrels ng gasolina. Ang susunod na segundo, boom! Isang malakas na pagsabog ang nangyari. Ang oil barrel, na puno ng gasolina, ay agad na sumabog mula sa alitan ng mainit na dart. Isang sundalong kamikaze ng Red Moon na pinakamalapit sa barrels ang agad na pinasabog. Hindi man lang matamaan ang katawan niya ang lupa dahil pumutok na ito sa hangin. Naapektuhan din ng pagsabog ang iba pang mga sundalong kamikaze ng Red Moon sa tabi niya. Sandaling nataranta ang lahat. Anong nangyayari? Duguan ang mga mata ni Simil. Nagtatakang tumingin siya sa lugar ng pagsabog na ngayon ay naging dagat ng apoy. Ang lahat ay nangyari ng biglaan. Wala sa mga tao ang nakapag-react sa oras, kasama na si Simil. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi nagbigay sa kanila ng sapat na oras upang tumugon. Boom! Isa pang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw mula sa kabilang bahagi ng bangin. Isa pang oil barrel ang sumabog. Sa oras na ito, ang mga gasoline barrel na iyon ay unang gagamitin ni Simil dahil ang kanyang pinakamalaking lihim na sandata ay naging bomba. Pagkatapos, lahat ng isang biglaang, ang lahat ng mga sundalo ay nagsimulang magpanik at tumakbo palayo sa mga barrels ng gasolina. Noon lang, si Tyr Summers at ang kanyang squad ay nakahiga sa mga palumpong. Kanina, ginamit nila ang mga darts at bala para pasabugin ang dalawang gasoline barrel at pulled a deterrent effect para takutin si Simil at ang kanyang mga tauhan. Ngunit, bagamat lahat sila ay nag-iisip tungkol sa pagliligtas ng kanilang buhay, walang nagpatuloy sa pag-atake sa mga tropa sa ibaba. Si Tyr at ang iba ay hindi nang ahas na ipagpatuloy ang pagbaril sa iba pang mga barrels ng langis dahil, kapag ang lahat ng mga barrels ng langis na iyon ay sumabog, ang buong bangin ay magiging isang dagat ng apoy. Pagkatapos, ang mga tropa sa ibaba ng bangin ay mahihirapang umakyat. Tere na para umakyat sa entablado. Inihagis ni Tyr at ng iba pa ang mga armas sa kanilang mga kamay sa gilid. Tumayo sila bitbit ang kanilang mga sandata at naglakad patungo sa ilang dose-dosenang mga sundalong kamikaze ng Red Moon at Simil sa malalaking hakbang.
Samantala, sa ilalim ng bangin, ang lahat, kabilang si Leonardo Alroy, ay natulala nang marinig ang mga pagsabog mula sa itaas. Hindi lang nila naiintindihan kung ano ang nangyayari sa itaas. Si Dalton Alroy lang ang tumawa ng malakas. Nagawa niya. Nandyan na sila sa wakas. Nakarating na si Tyr at ang squad. Dad, anong nangyayari dito? Ikaw ba? Si Tyr, Sean Yarn, at ang iba pa ay bumuo ng Sinol Squad para hilahin ang sorpresang pag-atake mula sa gilid na kilala lang ni Dalton. Sa makatuwid, sa ngayon, maging si Leonardo ay naguguluhan. Sa simula pa lang, nagtataka na siya kung bakit hindi sumama sa kanila si Tyr sa huling malaking digmaang ito. Sinadya pa niyang tanungin si Dalton tungkol dito sa kalagitnaan ng paglalakbay, ngunit kinawayan siya ng kanyang ama sa huli. Ngayon, sa wakas ay naunawaan ni Leonardo na hindi si Tyr ay hindi lumahok sa mahusay na tunggalian na ito ngunit siya ay sumali sa digmaan mula sa kabilang panig. Tulad ng nakikita mo, nagayos ako ng isang squad at hiniling kay Tyr na pamunuan ang koponan. Umakyat sila kahapon ng madaling araw upang umakyat sa kabilang panig ng Moher Cliff. Ang layunin ng kanilang misyon ay para sa sandaling ito. Now, with Tyr and the others who were up there to help us block the people above. Wala nang makakapidyo sa atin ngayon. Sa puntong ito, tinitigan ni Dalton si Andraste at sinabing makahulugan. Old troll, tell me, how does this plan of mine sound? Sa sandaling ito, walang anumang emosyon ang ipinakita sa mukha ni Andraste. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mamangha dito dahil ang kabilang bahagi ng bangin ay napakatarik na kahit siya ay halos hindi makapaniwalang makaakyat mula roon. Parang minaliit pa ni Andraste si Tyr. Bakit ang yabang mo? Walang ekspresyong napaungol si Andraste at sinaway, tigilan mo na ang pagpapakitang gilas mo dito. Umakyat ka na dali, kung hindi, nag-aalala ako na sa oras na bumangon ka dyan, ang makikita mo ay ang bangkay ng apo mo. Ha. Mabuhay sana ang apo ko, kahit mamatay ka. Napasigaw si Dalton ng malakas. Pagkatapos, umakyat siya sa tuktok ng bundok sa pinakamabilis na bilis. Kasabay nito, bumilis din ang mga malalaking tropa sa likod niya. Sa Red Moon Base sa likod ng Moher Cliff, ang training square ay inookupahan pa rin ng mga sundalong kamikaze ng Red Moon, na kasing kapal ng mga tangkay sa isang field ng flax. Ang mga sundalong ito ang pinakamakapangyarihang elite ng Red Moon. Nakaupo si Kagura sa isang upuan sa harap mismo ng training square. Walang kurap niyang pinagmamasdan si Moher Cliff. Sobrang ingay ng dalawang pagsabog na nangyari kanina lang. Kahit ang mga nasa Red Moon Base ay maririnig ito ng napakalinaw. Bagamat patuloy pa rin ang sunog sa bangin sa mga oras na ito, ang nag-aapoy na apoy ay nagpapaliwanag sa buong Moher Cliff at sa bundok. Chief! Mukhang may gulo sa panig ni Semail. Lumapit si Herodes sa kanila. Ang kanyang ekspresyon ay walang katulad na solemna. Sinabi niya, si Dalton at ang iba pa ay nakagawa na nito sa bangin. Hindi agad. Huminga ng malalim si Kagura at sinabing, kung may nakagawa ito doon, hindi sila magiging walang alam para pasabugan ang bar aisles ng gasolina, kaya... Kabanata 1292. Ikaw pala. So ano? Sa sandaling ito, isang kakilakilabot na premonition ang bumalot sa puso ni Herodes at ng iba pa. Dahil hindi maaaring pasabugan ni Dalton Alroy at ng iba pa ang mga bar aisles ng langis na iyon, hindi rin maaaring sinindihan ni Semail at ng iba pa ang mga bar aisles na iyon. Sa kasong iyon, pagkatapos ay mayroon lamang isang posibilidad na natitira. Nagmamadaling nilabas ni Herodes ang kanyang walkie-talkie at sinigawan ng aparato, Wolftail, pasok ka. Kausapin mo ako. Reese. Ang malakas na tunog ng mga agos ng kuryente ay nagmula sa kabilang bahagi ng walkie-talkie bago ang isang husky na boses ay nagmula sa kabilang panig. Busy ako sa poker. Umalis ka na sa likod ko. Hindi ka si Wolftail. Sino ka? Nang marinig ni Herodes ang hindi pamilyar na boses mula sa aparato, napangiti siya. Medyo pamilyar siya sa Wolftail pati na rin sa bawat isa sa kanyang mga subordinate. Sigurado siyang hindi kay Wolftail ang boses. Samantala, hindi rin ito tunog ng boses ng sinuman sa mga tauhan ni Wolftail. Hehe, you got me? Isang mapanuksong boses ang nanggaling sa walkie-talkie. Ngayong dumating na ang mga bagay sa puntong ito, hindi na niya kailangang itago ang anuman. Sabi ng lalaking iyon, kung tama ang hula ko, dapat ay si Herodes ka, ang dating may-ari ng Olympia Arena. Ako si Tyr Summers. Dapat ay maalala mo ang pangalan ko.
Tear Summers. Natigilan ang ekspresyon ni Herodes. Siyempre, kilala niya ang Tear. Ipinasara ni Leonardo Alroy ang kanyang Olympia Arena dahil sa kanya. Tanong niya, "So, ikaw pala. Ano ang ginawa mo kay Wolftail at sa iba pa?" Siyempre, pinatay ko sila. Tumawa si Tear sa kabilang side ng walkie-talkie. He mocked, "What are you thinking? Would I actually play poker with them?" Umakyat kami mula sa kabilang gilid ng bangin at tinapos ang lahat ng mga taong binantayan mo sa gilid na iyon. Pagkatapos, pinasabog namin ang mga bar aisles ng gasolina. Ngayon, papatayin ko lahat ng tauhan mo na nagbabantay kay Moher Cliff. How dare you? Galit na galit si Herodes kaya nagalit siya. Habang si Kagura, na nakaupo sa isang upuan sa gilid, ay nanatiling kalmado at nakikinig ng marinig ang kanilang mga pag-uusap. Chief, aakayin ko ang ilang mga tao para lipulin sila ngayon. Galit na hinampes ni Herodes ang walkie-talkie sa kanyang kamay sa lupa, at aakayin na sana niya ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, tumayo si Kagura mula sa kanyang kinauupuan at malakas na idiniin ang balikat ni Herodes. Sabi niya, "Huli na." Napaangat ng ulo si Kagura habang sinasabi iyon. Tumangala siya sa bilog na pulang buwan sa kalangitan sa gabi. Hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag. Aniya, ang pag-asam ni Master ay naging realidad, ngunit ayos lang. Kung ganoon kawalang isip si Dalton, hindi siya makikilala ng iba bilang Mad King. Pero ngayon, kahit anong klaseng hari ka pa, dahil nakarating ka na sa Red Moon base ko, pwede mo nang itigil ang pag-iisip na umalis dito ng buhay ngayon. Muhahahahaha. Umalangaw-ngaw ang buong training square sa chortling ni Kagura. That laughing was panlalamig ng gulugod. Kasabay nito, sa isang lugar sa Moher Cliff, si Tear at ang kanyang squad ay nasangkot sa isang mahusay na labanan sa mga kamikaze na sundalo ni Semail. Ang kanilang mga kaaway ay binubuo ng maraming mandirigma, bawat isa sa kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi ganoon kalala. Gayunpaman, sa oras na ito, nahaharap sila sa isang sitwasyon ng labanan laban sa 5. Maliwanag, si Tear at ang kanyang squad ay kailangang lumaban ng mas mahirap kaysa sa pag-alis sa gang ni Wolftail kanina. Ang lahat ng 8 miyembro ng squad ay maaaring ang nangungunang first-class fighters. Gayunpaman, hindi nila kayang patayin ang mga kamikaze na sundalong ito ng Red Moon sa kanilang paligid. Ang kanilang mga kaaway ay hindi tiyak na baguhan. Lahat sila ay mga transcendent na manlalaban. Para sa isang oras, ang masakit na hiyawan at panaghoy ay maririnig ng walang tigil, kasama ang lahat ng uri ng masiglang enerhiya na pinaghalo sa bangin. Sa mismong sandaling ito, nabahira ng dugo ang karamihan ng bahagi ng Moher Cliff na pula, na para bang napagtanto nila ang isang eksena mula sa isang sinaunang larangan ng digmaan. Bagamat hindi matibay na durugan ni Tear at ng kanyang squad ang 40 mahigit na sundalong kamikaze ng Red Moon, ganap nilang kayang pigilan ang mga ito upang makabili sila ng maximum na oras para sa pangunahing tropa na naghahanda na umakyat sa bangin. At, ito ay tiyak na ang resulta na Dalton Alroy at Tear pagkatapos. Sa oras na ito, sa makalangit na hagdanan, napansin ng mga tropa na ang mga bato ay hindi na gumugulong pababa mula sa tuktok ng bundok, at walang sinuman ang patuloy na umaatake sa kanila. Sa halip, marami ang nadama na ang isang mabigat na timbang ay inalis sa kanilang mga balikat. Lahat, bilis. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Dalton habang umaakyat siya sa tuktok ng bangin sa pinakamabilis na bilis. Inilapat din ng mga tropa sa likod niya ang lahat ng kanilang lakas sa pagkilos. Alam nila na may isang tao sa itaas upang tulungan silang pigilan ang mga kaaway at bilhin sila ng ilang oras. Walang sino man ang may ideya kung gaano karaming oras ang mabibili ng kanilang mga kaalyado para sa kanila. Ang tanging bagay na malinaw para sa kanila ay ang samantalahin ang oras upang umakyat sa hagdan at makaakyat doon sa pinakamaikling panahon. Ang mga tropa, na kumilos ng mabagal sa simula, ay kailangang bumilis kaagad. Ang bawat isa sa kanila ay naglakad sa bangin ng mabilis na parang naglalakad sa isang patag na kalsada. Pagkatapos, unti-unti, nagsimula silang maglakad na may isang fleet ng mga paa. Tinapos na ni Tear at ng kanyang squad ang 12 sundalong kamikaze ng Red Moon sa tuktok ng bangin. Siyempre, ang mga grupong ito ng mga sundalo ay mas malakas kaysa sa grupo ng Wolftail. Ngunit, sa kasamaang palad, ang kanilang kalakasan ay hindi tiyak na tumutukoy sa kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Gayunpaman, malakas ang kanilang disiplina at determinasyon na lumaban hanggang sa kanilang kamatayan.
Ang bawat isa sa kanila ay walang takot sa harap ng kamatayan, kahit na sa estado na walang iniksyon ng Red Spiders. Pagkatapos ng lahat, kapag ang espiritu ng pakikipaglaban ng isang tao ay umabot sa pinakamataas na antas, ganoon din ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa oras na ito, kailangang harapin ni Tyr at ng bawat miyembro niya ang hindi bababa sa 3 sundalong kamikaze ng Red Moon. Kahit na sila ay mga nangungunang powerhouses, sila rin ay tila medyo masipag. Sa kabilang banda, si Squirrel ay nagtamo ng slash sa kanyang likod mula sa isang sundalong kamikaze ng Red Moon. Isang madugong sugat ang agad na lumitaw sa itaas ng likod ni Squirrel. Dahil sa matinding sakit, napaatras ang lalaki at napasinghap ng malamig na hangin. Tumalikod siya at hinawakan agad ang palso nitong kamikaze na sundalong Red Moon. Pagkatapos, mariing kinamayan niya ang kalaban, at kumalat ang masiglang enerhiya mula sa palso hanggang sa balikat ng lalaki. Bitik, basag, basag, basag. Sa ilalim ng panginginig ng malakas na enerhiyang ito, ang lahat ng buto sa braso ng sundalong ito ay lubusang nabasag. Kung isang ordinaryong tao lang ang dumaan sa ganitong klaseng sakit, napahagulgol na siya. Gayunpaman, ang kamikaze na sundalong Red Moon na ito ay tila walang sakit, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging mas kakilakilabot. Inilabas niya ang isang vial ng Red Spider at walang pag-aalinlangan itong itinurok sa ugat ng kanyang leeg. Sa sumunod na segundo, isang madugong aura ang bumangon sa katawan ng lalaking ito. Nagpakawala pa siya ng malahayop na dagindong nang pinandilatan niya si Squirrel. Sa oras na ito, ginawa ito ng sundalong ito sa kanyang sarili, ngunit maraming mga kasamahan niya na naruroon ang nagsimulang mag-inject ng Red Spider sa kanilang sarili. Ang gamot na ito ay walang alinlangan na naging kanilang pinakamaaasahang bagay. Maging si Simil ay naglabas ng isang syringe ng Red Spider at marahas na sinaksak ito sa arteria sa kanyang leeg. Sa oras na ito, si Simil ay nakikipaglaban kay Rhaegal. Sa simula, sina Rhaegal at Simil ay nag-aaway ng batok at batok. Kung sa bagay, si Rhaegal ay hindi eksaktong kalaban ni Simil. Gayunpaman, nang mapansin ni Simil na ang mga tropa mula sa bangin sa ibaba ay palapit ng palapit sa tuktok ng bundok, siya rin ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pagkabalisa sa kaibuturan. Si Kagura ay nagtalaga ng isang mahalagang gawain sa kanya. Sa makatuwid, hindi niya maaaring payagan ang mga kaaway na umakyat mula sa ilalim ng bundok kahit na ano. Kabanata 1293. Sa wakas umakyat sila sa cliff. Dahil sa sitwasyon, sa kabila ng lakas ng pakikipaglaban ni Simil na mas malakas kaysa kay Rhaegal, wala siyang pagnanais na mag-aksaya ng masyadong maraming oras sa labanan. Kailangan niyang tapusin ang mga taong ito sa lalong madaling panahon upang magpatuloy at ipagtanggol ang bangin. Kaya naman, inilabas niya ang isang vial ng Red Spider mula sa kanyang bulsa nang walang pag-aalinlangan. Tanging ang uri ng gamot na nagpakulo ng lahat ng dugo sa kanyang katawan ang makapagpapalaki sa kanyang potensyal sa pinakamataas na antas. For a time, ang combat power ni Simil ay tumaas. Itinapon niya ang mga sandata sa kanyang mga kamay, at ang kanyang madugong pulang mga kuko ay naging pinakamahusay na sandata para sa kanya. Ang 10 pulang kuko ni Simil na iyon ay parang 10 matalim na kutsilyo, na sumasayaw sa harap ng mga mata ni Rhaegal. Ilang sandali pa ay nahirapan siyang pagmasdan ng malinaw ang mga galaw ni Simil. Ang tanging nakikita niya ay pulang dugo sa harap ng kanyang mga mata. Napilitan siyang umatras ni Simil. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay naglaslas sa dulo ng mga kuko ni Simil. Ang tanging nakikita ni Rhaegal ay mga kislap na pumuputok sa lahat ng direksyon. Tumili. Hindi nagtagal, winasak ni Simil ang espada sa kamay ni Rhaegal. Kinamot niya si Rhaegal gamit ang matutulis niyang mga kuko na nagdulot ng mga sugat sa dibdib ni Rhaegal. Sa wakas, ang mga kuko ni Simil ay nakatutok mismo sa lalamunan ni Rhaegal at handa na siyang tumusok dito sa isang galaw. Gayunpaman, sa takdang panahon, isang punyal ang bumaril sa kanya mula sa himpapawid. Kasabay ng isang kumalabog, si Simil ay napaatras ng 2 o 3 hakbang. Habang nasa likod ni Rhaegal si Tyr Summers, na gumagamit pa rin ng hindi kumpletong 9 steps to disorientation nang dumating siya bago si Rhaegal at hinawakan ang kanyang dagger gamit ang isang kamay. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Tyr nang makita ang mga sugat sa katawan ni Rhaegal. Sa sandaling iyon, medyo nadismaya si Rhaegal. Siyempre, kinalaban niya si Tyr sa paanan ng bundok kanina lang pero hindi niya akalain na ililigtas talaga ni Tyr ang buhay niya. Salamat, Summers. Napapikit ng malalim si Rhaegal.
Pinasalamatan niya si Tyr ng magiliw na mga salita ng papuri. Bahagyang ngumiti si Tyr. Wala siyang masyadong sinabi bagkus ay hinawakan niya ang armor dagger habang nagmamadaling lumapit kay Semail. Sumunod, nag-away silang dalawa hanggang sa bangin. Sa kalaunan, ang kanilang primitive combat desire ay ganap at ligaw na pinakawalan sa gilid ng bangin. Saglit na nag-away sina Tyr at Semail, halos magkaparehas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Medyo nagulat si Tyr sa perwisyo ng kanyang kalaban. Samantala, si Semail ay unti-unting nawawala ng malay matapos iturok ang sarili ng Red Spider. Sa kabila nito, subconsciously siya ay nagtataka, bakit ang lalaking nauna sa kanya ay nagagawa pa niyang ifig sa kanya ng napakaraming round kahit na hindi niya alam kung paano gamitin ang panloob na lakas. Samantala, hinawakan ni Shonyar ng kanyang putol na espada habang pinalibutan siya ng 5 sundalong kamikaze ng Red Moon sa kabilang panig ng larangan ng digmaan. Lahat ng mga sundalong iyon ay may hawak na mahahabang espada sa kanilang mga kamay, at ang kanilang mga katawan ay pumuputok ng uhaw sa dugo na aura. Sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng 5 lalaki, kahit na mabilis ang paggalaw ni Sean gamit ang espada, mahirap para sa kanya na harangin ang lahat ng 5 sundalong ito. Hindi nagtagal, napilitan si Sean ng 5 taong ito hanggang sa gilid ng bangin. Sa ilalim ng kanyang desperadong pagsisikap, pinatay ni Sean ang isang tao gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, ang iba pang 4 ay nagpapahirap pa rin para kay Sean na palayasin ang kanilang mga pag-atake. Habang si Sean ay sapilitang itataboy ng 4 na sundalong iyon mula sa bangin, biglang tumalon ang isang figure mula sa kung saan sa ibaba at lumitaw sa likuran ni Sean na parang isang ibon na kumakalat ng kanyang mga pakpak. Slash! Nagkaroon ng pawalang na flash ng slash. Ang kislap na iyon ay sumasalamin sa mga mata ng lahat. Pagkatapos ng slash na iyon, ang 4 na kamikaze na sundalo ng Red Moon na nagtutulungan pa rin sa pag-atake kay Shonyar ay tumigil sa paggalaw at natakot sa lugar. Una sa lahat, nangyari ito dahil ang mga espada sa kanilang mga kamay ay nabali lahat. Higit pa rito, ang kanilang mga lalamunan ay maayos na naputol, ang kanilang dugo ay bumulwak sa hiwa. Sa wakas, lahat ng 4 na sundalong kamikaze ng Red Moon ay humawak sa kanilang leeg at bumagsak sa lupa, patay. Kung tutuusin, maaaring ituring na isang karangalan para sa grupong ito ng mga sundalo na mamatay sa Mad King, mga kamay ni Dalton Alroy. Kuya Dalton, nakarating na kayo. Nang makita ni Sean si Dalton na nakatayo sa harapan niya na may hawak na mahabang espada, isang kargada ang nawala sa isip ni Sean. Ngayong nakita na ni Sean si Dalton, nangangahulugan ito na naisakatuparan nila ng perpekto ang misyon na ito. Good job! Ngumiti si Dalton at tinapik ang balikat ni Sean. Pagkatapos, iniharap niya ang kanyang espada at gumawa ng isa pang slash. Agad na naputol ang isa pang sundalo sa pag-atake na iyon. Mad King, nandito ka na. Nang makita si Dalton, Squirrel, Eliphaz, at ang iba pa ay mabilis din silang tumakbo papunta sa kanya. Mukhang excited na excited sila. Sunod-sunod na umakyat ang mga mandirigma mula sa isang lugar sa ibaba ng likod ng bangin. Hindi nagtagal, dumami ang mga mandirigma na nagtipon doon. Sa oras na ito, sina Tyr at Semail ay nakikipaglaban pa rin. Gayunpaman, nang makita ni Semail ang isang malaking bahagi ng mga kalaban na umakyat mula sa ilalim ng bangin, ang walang katapusang kalupitan na nagtulak sa kanyang isipan matapos ma-inject ng Red Spider ay talagang kumalma. Medyo nagulat si Tyr dahil sa eksenang iyon dahil pakiramdam niya, kapag naturukan na ng pulang gagamba ang isang tao, mawawala ng katinoan ang taong iyon at magiging halimaw. Matapos lumipas ang epekto ng gamot, kadalasan, ang lakas ng katawan ng taong iyon ay ganap na maubos. Mag-iiwan din ito sa kanila ng matinding sequelae. Sa oras na ito, ang kalagayan ni Semail ay lubos na naiiba sa inaasahan ni Tyr, dahil ang lalaking iyon ay tila kayang kontrolin ang epekto ng Red Spider. Bukod dito, napansin ni Tyr na unti-unting nawala ang uhaw sa dugo sa mga mata ni Semail. Maya-maya, narinig pa ni Tyr si Semail na nagmumura. Sabi niya, ano ito? Muli namang ginalaw ni Semail ang mapupulang kuko. Ilang madugong pagkislap, pinalamutian ng masiglang enerhiya, ang bumaril patungo kay Tyr. Iwinasiwas ni Tyr ang armor dagger sa kanyang kamay at patuloy na inilihis ang madugong mga kidlat na iyon. Nang matapos niya ang sunod-sunod na galaw na iyon, nadatnan niyang nakabold si Semail sa isang lugar sa di kalayuan. Retreat! Lahat kayo ay makinig sa aking utos at umatras. Sigaw ni Semail mula sa tuktok ng bundok.
Kasabay ng kanyang utos, ang mga sundalong kamikaze ng Redmond na buong lakas pa ring lumalaban sa kanilang mga kalaban ay tumigil sa hindi inaasahang pagkakataon. Pagkatapos, ginamit nila ang kanilang buong lakas para pilitin ang kanilang mga kalaban na umatras at mabilis na umatras patungo sa base ng Redmond sa likod ng bangin. Si Tyr at ang iba ay hindi nagmadaling ituloy sila dahil susunod pa rin sila sa Redmond base. Samantala, ang tuktok ng Moher Cliff ay puno ng maraming mandirigma mula sa Imperial Capital Cities. Ang kanilang bilang ay kasing kapal ng huckleberries. Ang kanilang paglalakbay upang maabot ang tuktok ay napakahirap. Habang sila ay nakatayo sa tuktok ng bundok at naramdaman ang ihip ng simoy ng gabi at nakatitig sa buwan sa kalangitan sa gabi, marami sa kanila na nawala ng tiwala sa simula para sa digmaan sa kalagitnaan ng paglalakbay ay nanambalik ang kanilang pananampalataya sa sandaling narating nila ang tuktok ng bundok. Sa wakas, nakabangon na tayo dito. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Dalton Alroy. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang anak, si Celio Windsor, at ang iba pa na gumawa ng headcount ng mga tropa. Pagkatapos nilang magbilang, ang mga unang tropa ng mahigit 300 mandirigma ay naiwan na may mahigit 200 mandirigma lamang. Sa madaling salita, nawala ang halos kalahati ng kanilang puwersa. Sobra-sobra ang bilang na iyon, ngunit nasa loob ito ng saklaw na maaaring tanggapin ni Dalton at ng iba pa. Maaaring sabihin ng isa na ito ay bahagyang mas mahusay kaysa sa inaasahan ni Mad King mula sa simula. Kabanata 1294. Nagsimula na ang apocalyptic battle. Kung hindi dahil sa pagpigil ni Tyr Summers at ng kanyang squad sa mga kalaban at pagtulong sa mga tropa sa huling yugto ng kanilang paglalakbay upang umakyat sa bangin, hindi lamang ang mga tropa ang makakaranas ng mas maraming pagkatalo. Kung makakarating sila sa tuktok ng bangin o hindi ay mananatiling isang katanungan. Ayan. That is the Red Moon Base. Pinangunahan ni Dalton Alroy at Andraste Cheever ang grupo. Sinundan sila ni Tyr, Leonard Alroy, at iba pa habang patungo sila sa kabilang bahagi ng bangin. Habang nakatingin sila sa ibaba mula sa kanilang pwesto, natatanaw ng mga tropa ang base ng Red Moon na matatagpuan sa kabilang bahagi ng bundok. Ang baseng iyon ay dating abandonadong base militar. Kahit na lumipas ang mga taon, ang gusaling iyon ay naglalabas pa rin ng malamig na aura, lalo na sa gabi. Kapag ang isa ay tumingin sa ito sa pamamagitan ng madilim na lilim ng gabi, ang base na iyon ay tila isang kalahating tulog na halimaw na nakahiga doon, at binuksan nito ang dagwang bibig, handang sumunggab sa masarap nitong biktima. Magpahinga na tayo at mag-regroup dito. Opisyal nating ilulunsad ang pag-atake sa base ng Redmond sa loob ng 10 minuto. Samantala, sa training square ng Redmond Base, si Simale ay naglalakad patungo dito kasama ang mahigit 100 nakaligtas na mga sundalong kamikaze ng Redmond. Sa ngayon, para siyang general na natalo sa larangan ng digmaan. Wala na sa kanya ang mayabang at kumpiyansang aura na ibinubuga mula sa kanyang katawan sa simula, ngunit mas parang 1-2 beses na talunan. Sorry, Chief. Nabigo akong ipagtanggol si Moher Cliff. Please condemn me. Lumapit si Simale kay Kagura at lumuhad kaagad sa lupa. Tumayo ka na. Gayunpaman, hindi nagpakita ng labis na galit si Kagura sa mga pagkalugi na natamo sa Moher Cliff. Para bang matagal na niyang inaasahan ang resultang ito. He sued, "It's not your fault. Ang iyong tungkulin ay upang maubos ang kaaway, hindi upang sirain sila. Bukod dito, hindi mo maaaring sirain ang mga ito. Kung si Dalton at ang iba ay hindi man lang makaakyat sa bangin, hindi siya karapat-dapat sa kanyang titulo bilang Mad Emperor." Pagkasabi noon, tumayo si Kagura mula sa kanyang mahogany armchair at naglakad patungo sa labas ng training square. Diretso ang tingin niya sa bangin na hindi kalayuan. Baka sa kanyang mga mata ang kabangisan at pananabik. "Chief!" Halos nakarating na sa headquarters ang Mad King at ang kanyang mga tropa. Bakit hindi pa nagpapakita ang amo at ang kanyang tauhan? Tumayo si Herodes sa tabi niya at hindi maiwasang magtanong, "Any chance he will na magpakita siya ngayon?" Ang master. Napakunot ang gilid ng bibig ni Kagura sa isang mapang-akit ng ngiti habang sumagot, si master at ang kanyang mga tauhan ay matagal nang nagpakita. Ano? Natarante si Herodes. Hindi niya namamalayan na inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid at wala siyang napansing lalaking nakamaskara. Mas lalong nataranta ang lalaking iyon for a time. "Makinig ka sa utos ko. Lahat." Sa pagkakataong ito, biglang umungol si Kagura. "Oo naman. Patayin silang lahat para sa akin. Patayin. Patayin."
Bawat isa sa mga kamikaze na sundalo ng Red Moon ay tila na brainwash ng Institute. Ang nakamamatay na aura na nagmumula sa kanilang mga katawan ay naghalo at pumutok sa langit, sapat na upang mapuno ang kalangitan at matakpan ang araw. Ang lakas ng mamamatay tao na aura. Sa oras na ito, pinangunahan ni Dalton at ng kanyang mga tropa ang mga tropa at nagmarcha patungo sa base ng Red Moon sa pinakamabilis na bilis. Ngunit, bago sila pumasok sa base, naramdaman na nila ang nakakatakot na nakamamatay na aura na bumulwak ng labis. Pakiramdam nila ay may hindi mabilang na mga primitive na hayop sa loob ng base. Lahat kayo ay mas mahusay na pasayahin ang iyong sarili. Kung maaari nating matagumpay na wakasan ang cancer na ito ng isang Red Moon sa pagkakataong ito ay nakasalalay sa digmaang ito. Isang malakas na dagindong din ang pinakawalan ni Dalton. Si Mad King ang unang lalaking humawak ng mahabang kutsilyo sa kanyang kamay upang sumugod sa base ng Red Moon. Sa sandaling pumasok siya sa gate, hinawakan ni Dalton ang kanyang espada, at isang walang kapantay na nakasisilaw na espada ang bumungad at nabasag ang gate sa kanyang harapan. Sa wakas, sa sandaling iyon, isang napaka-maniacal na boses ang umalingaw-ngaw mula sa base. Ang boses na iyon na nagsalita sa pamamagitan ng broadcast system sa loob ng base ay walang iba kundi ang boses ni Kagura. Nagbabala siya, susunod, ay enjoy natin ng husto ang napakagandang gabing ito. Kabog, kabog. Biglang umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na mga yabag mula sa base. Ang bawat pagtapak sa lupa ay nagbigay ng kabuoang pakiramdam ng bigat at puno ng kapangyarihan. Sa sandaling ito, ang grupong iyon ng pinakamalakas na sundalong kamikaze ng Red Moon, na nanatili sa base, ay sa wakas ay umalis na. Kasabay nito, ang mga powerhouse mula sa Imperial Capital City ay pumasok din sa base. Nakita nila ang isang dagat ng dugong pula sa isang lugar sa hindi kalayuan sa unahan. Ang mga sundalong iyon ay nakasuot ng parehong pulang trenchcoat na may berde ng Red Moon Totem. Maging ang aura na nagmumula sa bawat isa sa kanila ay pare-pareho. Mayroong halos 70 hanggang 80 sundalo sa kampo ng kaaway, lahat ay binubuo ng pinakamakapangyarihang mandirigma ng Red Moon. Bagamat ang kanilang bilang ay 2 hanggang 3 beses na mas mababa kaysa sa mga tropa ng Imperial Capital City, ang kanilang walang takot na mamamatay tao na aura ay nagpasigla sa lahat ng mga sundalong iyon na may mataas na espiritu ng pakikipaglaban. Walang gaanong palitan ng mga salita, ni walang komunikasyon. Ang Red Moon Institute at ang makabuluhang puwersa ng Imperial Capital City ay matagal nang hindi nagkakasundo. Ngayon, sa wakas ay nagkita na ang magkabilang panig. Ngunit, sa kasamaang palad, ang tanging paraan para mailabas nila ang lahat ng puot na naipon sa mga nakaraang taon ay ang pagpatay sa isa't isa. Patayin. Ikinaway ni Dalton ang mahabang talon sa kanyang kamay at nanguna sa pag-akyat patungo sa tapat. Sa kabilang banda, iwinagayway din ni Herodes at ng iba pa ang mga sandata sa kanilang mga kamay at nagpakawala ng isang paputok na dagindong, patayin silang lahat. Dagindong, dagindong. Sa isang iglap, ang sigaw ng labanan ay umabot sa langit sa base ng Red Moon. Ang dalawang puwersa ay matagal nang nag-iipon ng sama ng loob laban sa isa't isa at sa wakas ay darating na sa panghuling showdown. Sina Dalton at Tyr Summers ang mga pinuno sa digmaan. Inihagis nila ang kanilang sarili sa karibal na kampo at sinimulang lipulin ang kanilang mga kaaway ng buong lakas. Walang sino man sa mga mandirigma ang may anumang reserbasyon tungkol sa ganitong uri ng digmaan, at itinago ang kanilang lakas dahil ang magkabilang panig ay binubuo lamang ng mga nangungunang mandirigma. Gayunpaman, ang pinakamaliit na pagpapabeya, ang isang pagkakamali ay maaaring humantong sa kanilang pagkamatay. Panay ang hawak ni Tyr ng armor dagger sa kanyang kamay. Nagpatuloy siya sa pagtakbo pasulong. Kung ikukumpara sa kanilang nakaraang labanan, mas mabigat ang pakiramdam ni Tyr ngayon. Maliwanag, ang mga kamikaze na sundalong iyon ay mas malakas kaysa Wolftail at iba pa sa Moher Cliff. Sina Tyr at Leonard Alroy, Sean Yarn at Celio Windsor at iba pa ay nabigla rin sa labanan. Sa katunayan, ang huling batch ng mga elite ng Red Moon ay mahirap harapin. Kahit na ang mga powerhouse fighters sa panig ng Imperial Capital City ay halos 3 beses na mas marami kaysa sa kabaligtaran, sila, nakakagulat, ay hindi nakakuha ng anumang bentahe sa ilang sandali. May hindi tama. Matapos ang labanan sa loob ng 10 minuto, nakita ni Tyr ang mga mandirigma mula sa mga bukid ng Alroy at Windsor sa paligid niya na sunod-sunod na bumagsak sa lupa. Agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay.
Sa pangkalahatan, kahit na ang grupong ito ng mga sundalong kamikaze ng Red Moon ay mapanghikayat, hindi sila sapat na lakas para pagmalupitin at patayin ang Imperial Capital City Transcendents. Kung sila ay nasa isang 2-on-1 combat situation, dalawang mandirigma ng Imperial Capital City ang mabilis na makakatapos ng isang kamikaze na sundalo ng Red Moon. Ngunit ngayon, ang dami ng namamatay ng Imperial Capital City Transcendents ay 3 beses na mas mataas kaysa sa kanilang mga kaaway. Sa isang normal na sitwasyon, ang kampo ni Tyr ay dapat na madaling naalis ang kanilang kalaban. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Habang ang digmaan ay umabot sa kasukdulan nito, napagtanto ni Tyr na ang karibal na kampo ay hindi nawala ng maraming sundalo. Sa kabaligtaran, ang kampo ng Imperial Capital City ay nagduso mula sa pagkawala ng mas maraming mandirigma. Kabanata 1295. Ang amo ni Red Moon ay nagpakita ng sarili. Bilang karagdagan, mayroong isang bagay na mas kakaiba. Halos lahat ng bumagsak na kampo ng Imperial Capital City ay mga mandirigma ng pamilya Alroy at Windsor. Ang mga mandirigma na nagmula sa mga makabuluhang kapangyarihan ay nawala din ng ilan sa kanilang mga mandirigma. Gayunpaman, ang bilang ng mga transcendent mula sa pamilyang Cheever ay nagpapanatili ng isang malaking bilang mula sa simula hanggang sa katapusan. Pabayaan ang dami ng namamatay, kahit kakaunti sa kanila ang nagtamo ng mga pinsala. Ang 4 na noble imperial families mula sa Imperial Capital City ay mahusay na pinagtugma sa mga tuntunin ng kanilang lakas. Ang mga mandirigma ng pamilya ng Cheever ay hindi maaaring mapatay at masugitan sa parehong digmaan, na mas mababa kaysa sa iba pang 2 imperial na pamilya. May mali. Something is terribly mali. Binawi ni Tyr ang armor dagger sa kanyang kamay at inindayog ito. Kaagad, isang sundalong kamikaze ng Red Moon ang napatay. Pagkatapos nito, mabilis siyang tumakbo patungo sa tagiliran ni Dalton Alroy. Sa sandaling ito, sinalubong ni Dalton ang magkasanib na pag-atake mula sa 3 mandirigma ng Red Moon. Isang laslas mula sa kanya ay napatay agad ang isa sa mga sundalong kamikaze ng Red Moon. Pagkatapos, naiwasan niya ang pag-atake ng iba pang mga sundalo na may pinong 9 steps to disorientation at nag-waltz para sumama kay Tyr. Lolo, may mali sa sitwasyon. Pakiramdam ko ay walang ginagawa ang mga manlalaban ng pamilyang Cheever para sa malaking digmaang ito. Hindi nagdalawang isip si Tyr na ipahayag ang mga pagdududa sa kanyang puso. Gayunpaman, tila matagal na itong nakita ni Dalton. Napapikit ang matandang lalaki at biglang tumawa, Tyr, kahit ikaw ay nakakita na. Natigilan si Tyr at nagmamadaling nagtanong, posible bang pati si Lolo? Napansin mo rin. Hehe. Pinunasan ni Dalton ang dugong nikotikip sa mukha niya. Susunod, hinimok niya, Tyr, kung ano ang susunod na mangyayari ay ang highlight. Kaya dapat mas bigyan mo ng pansin. Pagkasabi niya noon ay biglang humakbang si Dalton. Ngunit, sa isang lugar sa hindi kalayuan sa kanyang harapan ay isang Cheever family transcendent, na winuwagayway ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay at palihim na pinapasok ang likod ng isa sa kanyang mga kalaban. At, ang kalaban niya ay hindi tiyak na sundalong kamikaze ng Red Moon, kundi si Celio Windsor. Slash! Noong panahong iyon, nang ang espada sa kamay ng manlalaban ng pamilyang Cheever na ito ay kumonekta sa likod ni Celio, hinampos ito ng espada ni Dalton at pinutol ang braso ng manlalaban na iyon. Pinutol ni Mad King ang kamay ng manlalaban gamit ang isang slash. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ng lalaking iyon at mabilis na umatras ng ilang hakbang. Agad na napalingon si Celio at nasaksihan niya ang ganoong eksena. Kaya tinanong niya, Senior Alroy, anong ginagawa mo? Walang ideya si Celio na ang Cheever family fighter na ito ay sinusubukang salakayin siya mula sa likuran. Nakita lang niya ang eksenang pinutol ni Dalton ang braso ng manlalaban ng pamilyang Cheever na iyon ng isang laslas. Medyo natarante si Celio saglit. Clueless siya kung bakit biglang gagawa ng hakbang si Dalton laban sa Cheever family fighter. Kaaway din natin ang pamilya Cheever. Bahagyang tumugon si Dalton. Sa susunod na segundo, muli siyang sumugod patungo sa manlalaban ng pamilyang Cheever na iyon sa susunod na segundo at inatake ang manlalaban na iyon, na itinaboy siya palayo. In this very instant, biglang nag-react din si Tyr. Marahas siyang napapikit sa kaibuturan. Ito, ano ba ang nangyayari? Hindi pa alam ni Tyr ang buong kwento, ngunit dahil sinabi iyon ng kanyang lolo, tiyak na tama siya. Kaya naman, iwinagayway ni Tyr ang punyal sa kanyang kamay at nilaslas ang bawat Cheever family fighter na nakasalubong niya.
Hindi lamang Tyr, ngunit kasama ng welga ni Dalton, sina Sean Yarn, Rhaegal, at Eliphas ay agad ding nagbago ng kanilang mga target mula sa kabilang panig. Marahas na sinaktan ni Tyr upang patayin ang mga mandirigma ng pamilyang Cheever na nakapalibot sa kanila sa pinakamataas na bilis. Ang lahat ng ito ay nangyari ng biglaan kaya maraming mga mandirigma na naruroon ay hindi man lang makapag-react. Isang dosenang mga mandirigma ng pamilya Cheever ang nakahandusay na sa lipon ng dugo. Sige, tapos na ang saya. Sa sandaling ito, isang biglang sumabog na dagandong ang nagmula sa gitna ng karamihan sa labanan. Sa susunod na segundo, isang nakakatakot na aura ang bumungad sa katawan ni Andraste, at nagkaroon ng nakakasilaw na kinang sa pagitan ng kanyang mga kamao. Iniunat ni Andraste ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa pagsuso ng kung ano sa gilid. Pagkatapos, isang mahabang talam ang lumipad sa kanyang kamay. Swish! Swish! Magulong sumayaw ang mahabang talam habang pinuputol ni Andraste ang mga kalaban sa paligid niya, na nagkataong mga mandirigma ng mga pamilyang Windsor at Alroy. Senior Cheever, anong ibig mong sabihin? Nakita ng isang Alroy family fighter ang eksena, at agad siyang sumimangot. Hindi sumagot si Andraste bagkus ay humarap sa kanya. Sa isang kalabog, ang sandata sa kamay nitong Alroy family fighter ay hiniwa niya sa dalawa. May hiwa pa sa kanyang noo. Bumagsak sa lupa ang manlalaban ng pamilyang Alroy na iyon, dilat ang mga mata at tulala. Andraste, ikaw talaga. Noon lang, sa di kalayuan ay dumating ang galit na dagandong ni Dalton. Kaagad pagkatapos, isang figure ang sumugod sa kanila na parang kidlat. Klang klang klang. Ang espada ni Dalton at ang espada na nasa kamay ni Andraste ay nagpalitan ng ilang dosenang pag-atake ng magkakasunod sa kanilang labanan. Sa kalaunan, ang dalawang espadang iyon ay pinagsamang parang magnet. May masiglang enerhiya na dumaloy na parang kidlat sa ibabaw ng mga talam. Boom! Pagkatapos ng pagsabog, umatras ng ilang hakbang ang dalawa. Pagkatapos, habang ang masiglang marahas na enerhiyang iyon ay bumaril sa lahat ng direksyon, maraming tao sa kanilang paligid ang natangay sa pag-ataking iyon. Sa loob ng 5 metrong radius ng dalawang lalaki, isang bakanteng espasyo ang nabuo. Kasabay ng paghaharap ni na Andraste at Dalton, ang mga mandirigmang iyon na mahigpit na lumaban ay napahinto at tinitigan ang dalawa. Masyadong matindi ang laban nila kanina. Maraming mga tao na nahulog sa galit na pagpatay sprays hindi pinansin ang sitwasyon. Samantala, wala rin silang ideya kung ano ang sitwasyon. Hindi ba't magkampi si Andraste at Dalton sa digmaang ito? Kaya bakit biglang mag-away ang dalawa? Maraming tao ang nanunood na may nagtatakang tingin. Ang kanilang mga mukha ay nakasulat sa ibabaw ng mga ekspresyon ng hindi paniniwala. Sa sandaling ito, tumawa ng malakas si Andraste. Pagkatapos, siya guffaw, mayabang at dominanti. Sa ilang sandali, ang buong base ng Red Moon ay umalangaw-ngaw sa kanyang pagtawa. Binati ni Kagura, kasama ang lahat ng miyembro ng Red Moon, ang Panginoon. Isang boses ang biglang tumunog. Pagkatapos ay sinundan ito ng hitsura ni Kagura, kasama sina Wiccan, Yandar at iba pa habang mabilis silang naglakad patungo kay Andraste. Habang si Kagura at ang iba ay patungo sa kanyang Panginoon, ang mga sundalong kamikaze ng Red Moon na iyon ay umalis din sa larangan ng digmaan sa pinakamataas na bilis at umakyat sa gilid ni Andraste. Ang lahat ng kamikaze na sundalo ng Red Moon ay bumabati sa Master. Para sa isang sandali, ang oras at espasyo ay tila tumigil. Ngunit pagkatapos, ang kapaligiran ng eksena ay naging hindi kapani-pani walang nakakatakot. Si Sir King, si Andraste Cheever ang master ng Red Moon. Naramdaman ni Lino Windsor na nagsimulang tumibok ng husto ang kanyang puso. Ano man ang mangyari, mahirap para sa kanya na tanggapin na si Andraste, isa sa 4 na emperador ng Celestial Empire, ang magiging utak sa likod ng mga eksenang sumusuporta sa Red Moon Institute. Bagaman maraming tao ang hindi makapaniwala na ito ay totoo, ngunit ang katotohanan ay hindi maaaring magsinungaling. Kung sa bagay, si Andraste ang lalaking nakamaskara na lumalabas sa big screen at nakikipag-usap kay Kagura. Sa madaling salita, si Andraste ang ultimate boss sa likod ng Red Moon. Muhahahaha. Tumatawa pa si Andraste. Pagkatapos, nakita niyang iniabot niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, at naglabas siya ng puting Venetian mask at inilagay ito sa kanyang mukha. Kabanata 1296. Lunatic Raving. Dalton Alroy, nakikita mo ba ng malinaw kung anong uri ng maskara ito?
Si Andraste Cheever, na nagsuot ng maskara, ay tumingin ng diretso kay Dalton at nakangiting tinanong ito. Ito ay isang modernong pagkakaiba-iba ng puting Venetian mask na kumakatawan sa ambisyosong diktador na si Julius Caesar. Bahagyang nagalinlangan si Dalton Alroy bago magsalita tungkol sa background story nitong Venetian mask. Tama iyon. Ang ambisyosong diktador ng henerasyon, si Julius Caesar, ay kinakatawan ng isang puting Venetian mask. Nagustuhan ni Andraste Cheever na ipagmalaki ang pagiging inapo ni Julius Caesar. Gayon din, matatag siyang naniniwala na siya ay may kaparehong diktador na dugo gaya ni Julius Caesar na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa makatuwid, ginamit niya ang mga nagawa ng kanyang ninuno upang makilala ang kanyang sarili sa buong buhay niya. Sa sandaling iyon, natahimik ang buong eksena, maging ang mga pamilyang imperial ng Alroy o Windsor o ang mga pangunahing kapangyarihan ng Imperial Capital City. Ang puso ng maraming tao ay napuno ng lahat ng uri ng hindi maipaliwanag na halo-halong damdamin. Mula nang lumitaw ang Red Moon Institute, ang organisasyon ay nagdala ng maraming kalamidad sa martial art community ng Imperial Capital City. Ang institusyong iyon ay binubuo ng mga taong walang puso. Wala silang karapatang magsalita. Sa makatuwid, sa lahat ng panahon, ang Imperial Capital City ay pinipigilan ang instituto sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Ang layunin nila ay alisin ang ganitong masamang organisasyon at ibalik ang martial arts community ng lungsod sa mapayapang estado nito. Gayunpaman, walang sinuman ang mag-aakala na isa sa marangal na apat na emperador, si Caesar King, si Andraste Cheever, ang magiging malaking boss sa likod ng Red Moon. Kaya for a time, maraming tao ang nahirapang tanggapin ang katotohanan. No wonder. Iyon ang magpapaliwanag kung bakit nabuhay muli ang Red Moon Institute nang sama-samang nilipol ito ng mga puwersa ng Imperial Capital City. Hindi katakataka kung bakit mayroon silang napakalakas na puwersa sa likod nila. Ito ay hindi nakakagulat na sila ay nagawang palawakin sa isang kakilakilabot na sukat sa isang maikling panahon. Si Caesar King pala ang nasa likod nila. Sa kasong iyon, ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan ngayon. Sa pamamagitan lamang ng suporta ng isa sa apat na emperador na mabilis na umunlad ang Red Moon. Bilang karagdagan sa mga pamilyang imperial ng Alroy at Windsor, maging ang ilan sa mga mandirigma ng pamilyang imperial ng Cheever ay nahirapang tanggapin ang katotohanang iyon. Si Andraste ang nasa likod ng Red Moon ngunit hindi lahat ng tao sa Cheever Imperial Family ay alam iyon. Ang ilan sa mga mandirigma ng pamilya ng imperial ng Cheever, na lumahok sa digmaan ngayon, ay itinago sa kadiliman tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang ideya na sinuportahan ni Andraste ang Red Moon Institute sa likod ng mga eksena ay medyo kakaiba. Gayon din, hindi lahat ng tao mula sa mga imperial na pamilya ay ambisyoso gaya niya. Kung masyadong maraming tao ang nakakaalam tungkol sa kanyang ambisyon, haantong ito sa pagsalungat ng maraming miyembro ng Cheever Imperial Family. Sa kasong ito, malamang na malantad ang takip ni Andraste. Kapag ang ginawa ni Andraste ay dumating sa liwanag bago ang oras nito, tiyak na ito ay isang nakamamatay na dagok kay Andraste. Andraste, gaya ng inaasahan, ikaw nga ang utak sa likod ng mga eksenang sumusuporta sa Red Moon. Gayunpaman, sa paggawa nito, hindi ka karapat-dapat sa titulo bilang isa sa apat na emperador. Sa gitna ng karamihan, maraming tao ang umuungal sa pagkagalit. Bilang isa sa apat na emperador ng Celestial Empire, gaano kalakas loob na gawin ni Andraste ang gayong walang pusong bagay. Napakaraming tao ang nadismaya sa kanya. Ang apat na emperador. Marahang inulit ni Andraste ang pamagat, na puno ng paghamak ang kanyang boses. Sinabi niya, kung ikukumpara sa totoong powerhouse ng mundo, ang tinaguri ang apat na emperador ng Celestial Empire ay walang iba kundi walang kagiliwan. Isang grupo lamang ng mga baguhan mula sa mga baguhan na lugar na masyadong mapangahas at napakababa upang ipakita sa publiko. Ang apat na emperador ng Celestial Empire ay matagal nang umiral sa mga komunidad ng martial arts sa loob ng maraming taon. Sa lahat ng mga taon na ito, nasiyahan si Andraste sa karangalan at pagsunod na hatid sa kanya ng titulong apat na emperador. Gayunpaman, walang sino man ang mag-aakalang tatapakan ng taong ito ang titulo ng apat na emperador, na tila hindi makapaniwala sa iba. Muhahahaha. Tumawa si Andraste. Sumunod naman si Dalton. Pinagtawanan siya ni Mad King. Andraste, kung hindi mo gusto ang titulo ng apat na emperador, huwag mo na lang tanggapin ang titulong Caesar King.
Tama ang pagtatantya, ginagawa mo ito dahil pinagnanasaan mo ang sinaunang martial art resources ng ating apat na pamilya ng imperial, tama ba? Since you are well aware of it, bakit kailangan mong mag-probe pa? Pinaikit ni Andraste ang kanyang mga mata at pinagalitan, "Old psycho, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Ikaw na lang, ang matandang pulubi, at ang iba pa ay mga walang alam. Kayong mga lalaki kahit na pumunta sa haba ng handang magpasakop sa creeds ng mainland. Nasabi ko na minsan na, hanggat pinagsasama-sama natin ang lahat ng kapangyarihan ng ating apat na pamilya ng imperial, tiyak na makakagawa tayo ng isa pang creed of mainland, pero bakit ayaw ninyong makinig sa akin? Ang mga credo ng mainland. Pinaikit ni Dalton ang kanyang mga mata at sumagot, Andraste, totoo nga na ang creeds of mainland ay talagang makapangyarihan. Ngunit, minsan ay nagawa kong pigilan ang mga creed na lusutan ng Imperial Capital City gamit ang aking kapangyarihan. Kaya, hindi ito masyadong duwag. Ikaw ang may sobrang inferiority complex. Inferiority complex. Paulit-ulit na umiling si Andraste at sumagot, matandang psycho, nagkakamali ka. Pinipigilan mo nga ang creeds of mainland mula sa usapin sa pamilya ng Yar noon, ngunit dapat mo ring malaman sa iyong puso na ang tunay na credo ng mainland ay higit pa. Kaysa sa nakikita mo noon, some due respect lang ang ipinakita nila sa iyo dahil hindi mo pa natatapakan ang kanilang mga buntot sa tingin mo ba ay ganoon kakalakas. Sa puntong ito, hindi na nag-abalang magsalita pa si Andraste. Sa halip, sinuri niya, Dalton, kung naging masaya ang four noble imperial families sa status quo, tiyak na mapapalitan tayo ng ibang puwersa. Ito ang bakal na batas. Sa makatuwid, ang tanging paraan upang makalabas ay ang tumaas bilang mga credo ng mainland at maging tore ng lakas para patuloy tayong umiral sa mahabang panahon. Masyado kayong mapurol, ngunit ako ay magiging iba sa inyo. Ngayon, kung ang inyong Alroy at Windsor Imperial na mga pamilya ay handang isuko ang inyong mga armas at sumuko. Gayon din, ibigay ang mga sinaunang martial arts manual, kasama ang iba't ibang mga mapagkukunan ng iyong mga pamilya, maaari kong isaalang-alang na iligtas ang iyong mga buhay. Sa tingin mo posible ba ito? Ngumisi si Dalton, Andraste, hindi ka ba masyadong kakaiba? Ayaw sumuko. Ang katawan ni Andraste ay marahas na naalog. Pagkatapos, isang labis na nakakapangilabot na aura ay muling lumabas sa kanyang katawan. Sa wakas, nagbanta siya, Dalton, dahil nag-aatubili kang gawin ito, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo ngayon. Sabihin mo sa akin, hindi mo ba iniisip na ikaw ay walang isip? Matandang psycho, bakit mo pa kakawalan ang napakagandang mapagkukunan tulad ng iyong nagngangalit na dugo? Sa halip, gumawa ka ng isang paraan upang maisil ito. Tingnan mo ako. Mayroon akong nagsaliksik ng napakaraming magagandang bagay sa pamamagitan ng mahusay na paggamit ng Red Moon. Ngayon, gagamitin ko ang iyong dugo para lubusang magsaliksik tungkol sa pinakamagandang pulang gagamba sa mundong ito, na may pinakamagaling at pinakanaguguluhan na bloodline. Gusto kong linangin ang isang bungkos ng mga super specimens upang ipakita ang mga ito. Pagkatapos, hindi lamang ang aking Chiver ang pamilya ay makakagawa ng mga credo ng mainland, ngunit ako rin ay kikilalanin bilang ang pinakamakapangyarihang pamilya ng mga credo. Ano ang isang psycho raving? Sa nakikitang pagiging mayabang ni Andraste, kahit si Tyr ay hindi na napigilan ang kanyang pag-iisip at malamig na umungol. At that very moment, nagkataon na nakatingin si Andraste kay Tyr. Tapos, nagbanta siya, Kid, what did you just say? Sabi ko may kakaiba ka. Maaaring ang iba ay natatakot kay Caesar King, Andraste Chaiv, ngunit si Tyr ay hindi natatakot sa kanya. Kung talagang nag-away ang dalawa, mahirap sabihin kung si Tyr o Andraste ang tatanghaling panalo. If I remember correctly, dumadaloy din sa katawan mo yung berserk bloodline na yan. So ano? Naiinis na saway ni Tyr. Kaya, tulad ng lolo mo, malapit ka na ring maging research specimen ng institute ko. Kabanata 1297. Here comes the headliner. Ganun ba? Paulit-ulit na umiling si Tyr Summers at sumagot, sa tingin ko ay hindi mo iyon kaya. Kakayanin ko man iyon, hindi ba natin malalaman pagkatapos kong subukan? Sa oras na ito, muling iginuhit ng dalawang partido ang kanilang mga hangganan. Maraming mga mandirigma ng pamilya Chiver ang nagbago na ng panig sa digmaan. Sinundan nila ang mga yapik ni Andraste Chiver na tumabi kay Red Moon.
Sa kanilang paglalakbay upang makarating sa base ng Red Moon kanina, ang pamilya ng Imperial ng Cheever ay nagkaroon ng maliliit na casualty. Sa makatuwid, sa huli, sa 200 na higit sa mga mandirigma na nakaligtas sa loob ng pangunahing tropa, humigit kumulang 70 hanggang 80 sa kanila ay kabilang sa Cheever Imperial family. Habang parami ng parami ang mga mandirigma ng pamilya imperial ng Cheever na piniling pumanig sa Red Moon, ang bilang ng mga sundalo sa kampo ng Andraste ay unti-unting lumampas sa bilang ng mga mandirigma sa ilalim ng utos ni Dalton Alroy. Win, anong ginagawa mo? Noon lang, biglang napansin ni Andraste ang isang matandang lalaki na may dalang itim na longsword sa kanyang kamay sa kabila. Napakunot ang noo niya nang makita ang lalaking iyon. Sa 80 mandirigma ng pamilyang Cheever, halos 6 na po sa kanila ang nakahanay sa kampo ng Red Moon. Ngunit, sa huli, mayroon pa ring 12 sa kanila na nahulog sa panig ni Dalton at ayaw nilang lumipat ng panig. Isa sa mga lalaki sa kanila ay ang lalaking ito na nagngangalang Win Cheever. Mukhang nasa 60s na si Win. Nagbigay siya ng impresyon ng isang napakahusay na matanda. Sa katunayan, nagtamasa siya ng mataas na posisyon sa pamilya ng Imperial ng Cheever. Pinsan pala ni Andraste ang matanda. Kaya, malamang na lumaki silang dalawa. Si Sir King, nawalan ka na ba ng konsensya at bottom line ng isang tao alang-alang sa tinatawag na hegemony of the creeds na inaangkin mong nakuha? Sa sandaling ito, nahirapan si Win na tanggapin ang katotohanan. Bagamat itinuring ng lalaki si Andraste na magaling niyang kuya at idolo mula pa sa kanyang pagkabata, palagi niyang iniisip na ang kanyang kapatid ay isang napakapagkakatiwalaang tao. Kahit kailan ay hindi niya inisip si Andraste bilang big boss sa likod ng Red Moon. Ang katotohanan iyon ay isang bagay na mahirap tanggapin ni Win kahit ano pa man ang mangyari. Win, anong ginagawa mo? Sinusuway mo ba ako? Kumunat ang noo ni Andraste. Noon pa man ay kilala na niya ang karakter ni Win. Ang pinsan niya ang tipo ng lalaki na napakatindig. Kaya naman hindi na niya sinabi kay Win ang plano niya simula pa lang. Ngunit, noon pa man ay naisip ni Andraste na, kapag nailagay na niya ang lahat ng kanyang baraha sa mesa, tatabi sa kanyang tabi si Win. But as it turned out, hindi pumanig si Win. Ang katotohanan iyon ay labis na ikinadismaya ni Andraste sa kanyang pinsan. Babala ni Win, si Sir King, you should stop now. If you do, I will still treat you as my big brother. Basura. How would Andraste change his mind simply because of Win's words? He went ballistic and bold. Win, alam mo bang pinipigilan mong umunlad ang pamilya natin? Tinatanong kita sa huling pagkakataon, gusto mo ba akong suportahan? Kung kakampihan mo ako ngayon, magpapanggap akong walang nangyari dito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko sa iyo. Si Sir King, hindi ko tutulungan ang halimaw na humawak ng kandila. Mabuti. Ang ganda. Tila, sobrang sama ng loob ni Andraste sa sagot ni Win. Sa sumunod na segundo, kinumpas niya ang kanyang kamay sa gilid. Kaagad, sa ilalim ng naunang pag-aayos ni Kagura at ng iba pa, isang glaive na halos 2 metro ang haba ay isinagawa ng 3 sundalong kamikaze ng Red Moon. Ang glaive ay makapal at mabigat, na may tansong katawan. Sa hitsura nito, ang taybak na iyon ay dapat tumimbang ng hindi bababa sa 100 libra. Sa katunayan, si Andraste ay palaging nakikipaglaban sa kanyang mga kamao hanggat alam ng sinuman. Ilang tao ang nakakita sa kanya na gumamit ng sandata. Sa makatuwid, ito ay dumating bilang isang sorpresa laban sa inaasahan ng marami kapag tulad ng isang Supreme Glaive ay inilabas para sa kanya. Is that a weapon used to cut people for real? Maging si Dalton ay natulala sa glaive ni Andraste. Akala niya kilalang kilala niya ang matandang troll na iyon, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong hindi makapaniwalang bahagi niya. Inabot ni Andraste at hinawakan ang glaive. Agad, ang glaive na iyon na tumitimbang ng 100 libra ay nasa kamay niya. Pagkatapos, ibinagsak niya ito sa lupa, at ang batong lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nabasag. Win, dahil hindi mo matukoy ang chalk mula sa keso, kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Andraste, nagpakawala siya ng isang paputok na sigaw, at hinawakan niya ang napakalaking glaive gamit ang kanyang kamay ng mabangis. Sa ngayon, mga 7 o 8 metro ang layo ni na Andraste at Win sa isa't isa. Ngunit, pagkatapos, ang glaive ay ibinaba mula sa himpapawid ng ganoon, at isang hugis kalahating buwan na talam na kumislap sa hangin.
Tumawid ito sa ere ng walang kapantay na puwersang nangingibabaw habang sumusugod ito kay Win. Boom! Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw habang ang napakalaking puwersang iyon ay nagangat ng maraming tao sa paligid ni Win at itinapon sila palayo. Si Win, na nakulong mismo sa gitna ng blade glow, ay sinubukang gamitin ang espada sa kanyang kamay upang labanan ang pag-atake. Ngunit, sa kasamaang palad, ang kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. Sa isang iglap, nabasag ang espada sa kamay ni Win. Pagkatapos, habang siya rin ay nagpakawala ng isang kahabag-habag na hiyaw, ang kanyang buong katawan ay nawasak ng isang hiwa ni Andraste. Ang eksena ay sinundan ng katahimikan. Maraming tao ang nagpipigil ng hininga at nakatitig sa eksena, natulala. Maging sina Tyr Summers at Dalton ay hindi maiwasang mamangha. Hindi ba't sobrang lakas ng slash na iyon? Ngayon, ang mga sumusunod sa akin ay uunlad, at ang mga sumusuway sa akin ay mapapahamak. Matapos ipakita ang dominanteng welga na iyon, muling hinampes ni Andraste ang kanyang glaive sa lupa. Pagkatapos, binalaan niya, Dalton, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Willing ka bang sumuko? Hindi pwede. Umiling pa rin si Dalton. Kahit na ang lakas ni Andraste ay nakakaramdam na siya ng kababaan, ang matandang troll na ito ay hanggang ngayon ay itinago ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban, ngunit paanong si Dalton ay magpapasakop sa kanya? Dahil tumanggi ka, kaya huwag mong sisihin sa pagiging ganid ko sa iyo. Sa sandaling sinabi niya iyon, iwinagayway ni Andraste ang glaive sa kanyang kamay at nagutos, patayin silang lahat. Dagandong, dagandong. Sa likod nila, lahat ng kamikaze na sundalo ng Red Moon at mga mandirigma ng pamilya Cheever ay naglabas ng kanilang uhaw sa dugo na dagandong. Sa kabaligtaran, si Tyr at ang maraming tao sa kanyang kampo ay nasakop ng nakakatakot na aura ni Andraste. Ilang saglit, medyo nag-alinlangan ang ilan sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang karibal ay binubuo ng mga sundalong kamikaze ng Red Moon at mga mandirigma ng pamilya Cheever. Ang bilang ng kanilang kalaban ay higit pa sa mga numero sa panig ni Tyr. Masama ang sitwasyon. Hindi napigilan ni Tyr na mapabuntong hininga nang maramdaman niyang maraming kaalyado sa kanyang kampo ang nabawasan ng husto sa fighting aura. Ang pag-atake, na ginawa ni Andraste kanina, ay masyadong nakakagulat. Kahit na ang isang transcendent fighter ay makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod kapag ang ganoong eksena ay bumungad sa kanyang mga mata. Lolo, mukhang hindi masyadong maliwanag ang tsansa nating manalo sa laban na ito. Hehe. Si Dalton, gayunpaman, ay tila ang laro ay nasa kanyang bag. Paliwanag niya, all of this is just an appetizer. Narito ang pangunahing isa. Ano? Hindi nakuha ni Tyr. Gayunpaman, biglang inilipat ni Dalton ang paksa at malamig na nagbanta, Andraste, dahil dumating na tayo sa puntong ito, kung gayon ay itatapon ko na ang lahat ng pagkukunwari ko. Ngayon, itong Red Moon base ang magiging libingan mo. With that, biglang kinuha ni Dalton ang cellphone niya sa bulsa at nag-dial ng number sa phone niya. Maya-maya pa'y konektado na ang tawag. Isang boses ng matanda ang nanggaling sa kabilang banda. Tanong niya, nasuri mo na ba ang lahat ng katotohanan? Positive, sagot ni Dalton. Maaari ka nang lumabas para tapusin ito. Okay. Kabanata 1298. Dumating si Regulus upang tumulong. Ano? Ang mga galaw ni Mad King ay muling nagdala sa eksena sa isang balled-up na estado. Ang tunggalian ay malapit nang magsimula sa magkabilang panig. Ngunit ano ang ipinahihiwatig nitong stunt na hinayla ni Dalton Alroy? Maging si Andraste Cheever ay nalilitong nakatingin kay Dalton. Siya ay lubos na naguguluhan upang makuha ang sitwasyon. Old Psycho, what are you doing? Is it possible that you are trying to call somebody to back up you? Muhahahaha. Agad na tumawa ng matini si Andraste hanggang sa tumulo ang kanyang mga luha sa kanyang pisngi. He mocked, things have come to this stage. Sino pa sa tingin mo ang tutulong sa iyo? At saka, wala tayo sa loob ng Imperial Capital City. Ang base namin sa Red Moon ay nasa kalagitnaan ng Moher Cliff. Sino ba ang nagsabi sa iyo na wala akong backup plan? Pinaikit ni Dalton ang kanyang mga mata. Agad na lumabas ang malakas na kumpiyansa sa kanyang katawan. Dob 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 dob. Ang tunog na ginawa ng isang helicopter propeller, na patuloy na umiikot sa himpapawid, ay umalangaw-ngaw at umabot sa isang lugar na napakalayo sa ilalim ng kalangitan sa gabi. Kaagad pagkatapos, ilang helicopter ng militar ang biglang lumipad mula sa ilalim ng bangin at nagpakita sa harap ng karamihan.
Ano iyon? Bakit lumilipad ang mga military helicopter? Ito. Sinong darating? Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Si Andres Cheever, Kagura, at ang iba ay nakatitig din sa helicopter na medyo nagulat. Ano yun? Saglit, medyo namangha rin sina Leonardo Alroy, Lino Windsor, at ang iba pa. Maya-maya, parang may bumungad sa kanila. Ang Regulus Imperial Family. Sa wakas, may nag-react sa sitwasyon. Sa ilalim ng mga pangyayari, mayroon lamang isang posibilidad para sa reinforcement na biglang tumulong kay Dalton. Ito ay dapat na mga tao mula sa Regulus Imperial Family. Wala silang maisip na pangalawang posibilidad. Gayunpaman, hindi ba nilinaw na ni War Emperor, Silas Regulus, ang kanyang paninindigan na hindi siya sasali sa final duel laban sa Red Moon? Partikular ding pumunta si Mad King sa Harbor City at nakipag-away sa kanya. Hindi lang iyon, nagpakahirap pa si Mad King na sirain ang paboritong puno ng banya ng War Emperor. Pagkatapos ng labanang iyon, maraming tao ang nag-akala na ang War Emperor at Mad King ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit, bakit darating ngayon ang mga miyembro ng Regulus Imperial Family? Sa katunayan, ang mga taong ito ay nahulaan ito ng tama. Sa sandaling ito, 3 helicopter ang umaaligid sa ere ni Moher Cliff. Pagkatapos, sunod-sunod na, ang mga numero ay lumundag sa hangin mula sa mga helicopter na iyon. Ang mga helicopter ay halos 20 metro ang layo mula sa lupa. Dahil sa taas, ang eksena ay tila medyo out of this world habang sila ay tumalon mula sa itaas ng walang anumang mga hakbang sa kaligtasan. Ang mga tumalon mula sa mga helicopter ay walang iba kundi ang War Emperor, Red Phoenix, Andos Dragon, at iba pa. Ito ay nakakagulat. Hindi ba ang Andos at War Emperor ang kalaban? Kaya bakit niya itatag kasama ang War Emperor? Ang mga bumagsak mula sa mga helicopter ay pawang binubuo ng mga miyembro ng pamilyang imperial ng Regulus at mga nangungunang mandirigma ng punong tanggapan ng Six Doors. May kabuuang 12 mga sundalo. Sabay-sabay, habang ang 12 ng mandirigma na iyon ay tumalon mula sa mga helicopter, marami ang umakyat sa bangin sa pamamagitan ng makalangit na hagdanan. Lahat sila ay mga transcendent na mandirigma mula sa mga pamilyang imperial ng Regulus. May mga 60 hanggang 70 sa kanila. Ang bawat isa ay nakasuot ng custom-made battlesuit ng Regulus Imperial Family na may dominanteng aura na lumalabas sa kanilang katawan. Pagkatapos magkaroon ng intensyon ng War Emperor na pagsamahin ang Regulus Imperial Family sa Six Doors, ilang taon na ang nakalipas mula noong isuot ng mga Regulus Imperial Family fighters na ito ang battlesuit. Ngayon, ang kanilang presensya sa digmaan ay walang kinalaman sa opisyal. Kinakatawan lamang nila ang mga transcendents na mandirigma ng Regulus Imperial na mga pamilya noong nakaraan, isa sa 4 noble imperial families ng Imperial Capital City. Isang hanay ng 70 hanggang 80 tao ang lumakad papunta sa base ng Red Moon mula sa Moher Cliff sa pinakamabilis na bilis. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa mataas na lugar sa base. Old Psycho, hindi naman ako late diba? Hahaha. Pagpasok pa lang niya, umalangaw-ngaw ang tawa ng War Emperor. Mula nang siya ay naging Panginoon ng 6 na pintuan, si Silas ay hindi kailanman tumawa ng walang pigil gaya ngayon sa loob ng maraming taon upang mapanatili ang kanyang prestihiyo. Marahil, ito ang totoong ugali ni Silas. Pagbati, Senior War Emperor. Pagbati, Senior War Emperor. Sa ilang sandali, maraming tao mula sa Windsor at Alroy Imperial Family ang sumaludo sa War Emperor. Habang ang mga miyembro ng pamilyang imperial ng Regulus ay sumali sa digmaan, ang unti-unting nabawasang kapangyarihan sa kampo ni Dalton ay bumangon kaagad. Agad na tinitigan ni Tyr Summers ang War Emperor. Boss niya ang lalaking iyon. Kaya naman kailangan pa rin niyang bigyan siya ng sapat na paggalang. Kaya binati niya, "Greetings, Senior." Bahagyang tumango ang War Emperor. Pagkatapos, naglakad si Silas papunta kay Dalton sa ilalim ng kasama ni Celia at Andosk habang kaharap niya si Andraste Cheever. "Old troll, I was reluctant to believe na ikaw ang may kasalanan sa likod ni Red Moon all this while. Pero, ngayong lumabas na ang katotohanan, you're such a disappointment." Napakunot ng noo si Andraste. Una niyang aakitin ang Alroy at Windsor Imperial Family sa base ng Red Moon at lipulin silang lahat ayon sa kanyang plano. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ilalabas ang kanyang mga kamay para harapin ang pamilya ng imperial na Regulus.
Pagkatapos, sa wakas, gagamitin niya ang pamana ng pamilyang Four Imperial para puwersahang palakasin ang buong pamilya ng Chiver Imperial hanggang sa bagong taas ng Prince of Mainland. Sa simula, ang lahat ay naayon sa kanyang plano. Kaya't nakipag-ugnayan pa siya sa Grand Elder ng Six Doors, si Andusk, at hiniling sa kanya na itigil si Silas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang lahat ay lumampas sa kanyang inaasahan sa pinakakritikal na oras. Old Fox, bakit bigla kang susulpat dito? Ha 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 ha. Bakit hindi ako pwede dito? Tawa pa rin ng tawa si Silas. Sabi niya, Andraste, sa tingin mo ba may tatago mo sa amin ang daya mong iyan? Matagal na kaming naghinala ni Old Psycho na ikaw ang utak sa likod ng Red Moon. Kung titingnan natin ang malaking larawan, ang apat na emperador lamang ang may kakayahang buhayin ang namamatay na Red Moon. Siyempre, hindi namin ito magagawa ni Old Psycho. Matagal nang umalis si Old Beggar sa martial art community para pumunta sa sinaunang martial arts world na puno ng mga credo. So, ikaw lang ang natitira niyan. Tama, so you guys have guessed it since a long time ago. Oo naman, masyado nang minamaliit ni Andraste sina Dalton at sila. Ang dalawa ay isa sa apat na emperador ng Celestial Empire, katulad niya. Sa kaso, paano sila magiging mas mababa sa kanya? So, ang away ninyong dalawa sa Harbor City noon ay partikular na itinanghal para sa akin. Para hatakin ang stunt na iyon sa harap ko, Old Fox, paano ka pa handang sirain ang pinakamamahal mong puno ng banyan? Tama. Isang puno lang ng banyan. Bagamat may nararamdaman ako para sa puno, kung hindi ko ito sisirain, paano ko gagawing mas makatotohanan ang kilos? Sumagot si Silas, Andraste, sinusubukan mong akitin ang matandang psycho dito para sa isang showdown. Ganoon din tayo. Hindi ba't naghihintay na lang tayong lahat sa pagkakataong ito upang makita ang iyong tunay na kulay? Ngayong naliwanagan na ang lahat. Panahon na para gumising ka sa iyong ambisyosong panaginip. Kabanata 1299. Regulus Lance. Isinasabuhay mo ang iyong pangalan bilang Old Fox. Parang nakakatakot ang ekspresyon ni Andraste Cheever. Pagkatapos noon, mariin niyang tinitigan si Andusk Dragon na nakatayo sa tabi ni Silas Regulus. Puno ng kumukulong galit ang kanyang titig. Andusk, I need a reason. Noon pa man ay nagkakaaway kayo ni Old Fox, pero parang pinagtaksilan mo na ako ngayon, di ba? Magtaksil. Natawa si Andusk. Nakita niya itong napakakatawa-tawa. Bakit parang gun si Andraste kay Andusk? He retorted, Andraste, are you trying to be funny? Dati naman, we can be considered as working together, di ba? So bakit parang naging subordinate mo na ako? Tsaka, yung cooperation ko sa'yo in secret was arranged by War Emperador sa simula. Ikaw. Naiinis si Andraste. Sa way niya, posible bang nakalimutan mo na kung paano namatay ang iyong anak? Hindi mo ba laging pinagnanasaan ang posisyon ng Panginoon ng anim na pintuan? Kung buhay si Silas Regulus, palagi kang pangalawa sa kanya sa departamento. Nang banggitin ni Andraste ang kanyang anak na si Pendragon, hindi namamalayan ni Andusk si Tyr. Parang nawala ng magawa si Tyr. Matagal nang nangyari ang bagay na iyon. Gayunpaman, si Andusk ay nagtataglay pa rin ng sama ng loob sa kanya. Gayunpaman, hindi nagpahayag si Tyr ng anumang uri ng kakulangan sa ginhawa sa oras na ito. Hindi bababasa, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, si Andusk at siya ay naglilingkod pa rin sa parehong panig sa digmaang ito. Andraste, tama ka. Noon pa man ay gusto kong agawin ang posisyon ng Lord of Six Doors, at noon pa man ay gusto kong turuan si Tyr ng magandang aral at maghayganti para sa aking anak. Ngunit nakaligtaan mo ang isang punto. Nabigo kang mapansin ang aking limitasyon. Ako, si Andusk Dragon, ay ang Grand Elder ng anim na pintuan. Sa tingin mo ba kaya kung ipagkanulo ang departamento? Gayunpaman, mayroon akong ganitong uri ng kamalayan. Ikaw ay minamanipula ang Red Moon sa likod ng mga eksena at inilalagay sa panganib ang buong komunidad ng martial art ng Celestial Empire sa harap ng katwiran. Paano ako, Andusk, ay makikibahagi sa iyong masasamang aksyon? Nang sabihin niyo ni Andusk, medyo na-touch si Tyr sa kaibuturan. Dahil sa nakaraang insidente ng Pendragon, masasabi pa nga na sina Tyr at Andusk ay nahulog sa isang sitwasyon kung saan maglalaban sila hanggang sa kanilang mga huling hininga. Si Tyr ay nagkaroon ng malakas na pagtatangi laban kay Andusk. Akala niya ay kontrabida talaga ang lalaking ito.
Ngunit ngayon, naunawaan ni Tyr na walang ganap na masasamang tao sa mundo. Tulad ng sinabi ni Andos, bago ang mga prinsipyo ng tama at mali, lahat ng iba ay hindi gaanong mahalaga. Kinailangan itong ibigay ni Tyr kay Andos sa pagkakataong ito. Gayunpaman, naiwan siyang tulala sa mga sumunod na segundo dahil sa sinabi ng War Emperor. Matandang troll, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi nagtagal, aalis ako sa departamento at kukunin ang posisyon bilang pinuno ng Dragon Squad. Pagkatapos kong umalis, ang posisyon ng Lord of Six Doors ay natural na pagmamayari ni Grand Elder, Andos. Ano? Natigilan si Andraste sa revelasyon, gayon din si Tyr. Ang dahilan kung bakit ka, Andos, ay nagpanggap na napakaranggal ay ang War Emperor ay malapit ng magkusa na lisanin ang posisyon. Hindi katakataka na ikaw, Andos, ay sumuko sa paghihiganti sa iyong anak. Hindi gaanong alam ni Tyr ang Dragon Squad ng Celestial Empire, ngunit narinig niya ang tungkol sa mga detalye mula sa Green Dragon. Ang pangkat na iyon ay isang tunay na badass na opisyal na organisasyon. Responsable ito sa pagtulong sa awtoridad na harapin ang maraming bagay tungkol sa Transcendent. Ipagpalagay na ang Six Doors ay tumutugma sa usapin tungkol sa martial art community ng Celestial Empire, kung gayon ang Dragon Squad ay tutugma sa sinaunang martial arts world sa Celestial Empire. Ito ay ang uri ng pag-iral sa isang pantay na katayuan sa mga creed ng mainland. Nagulat si Tyr. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalakas ang War Emperor. Si Silas ay papasok na sa Dragon Squad sa lalong madaling panahon at magiging pinuno ng squad sa lalong madaling panahon. So, ganyan yan. Pagkatapos ng maikling panahon ng pagkabalisa, mabilis na nabawi ni Andraste ang kanyang kalmado. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga pagdududa sa pagitan ng dalawang panig ay nalutas na, habang ang lahat ng kanilang mga nakatagong card ay nahayag sa mesa. Kapag ang mga bagay ay dumating sa puntong ito, wala nang anumang escape hatch upang pag-usapan. Ang tanging paraan na natitira ay ang pumunta sa digmaan. Noong una, pagkatapos ng mga Chiver Imperial Family Fighters lumipat ng panig, ang kampo ni Dalton Alroy at Tyr ay malapit ng durugan at madaig ng kanilang karibal, kapwa sa dami at lakas. Gayunpaman, ngayong dumating na sa eksena ang mga mandirigma ng pamilyang imperial ng Regulus, ang kanilang hitsura ay lubos na nabayaran para sa mga pagkukulang ng kampong ito. Kaya, ang magkabilang panig ay muling naging magkapantay sa laban sa kapangyarihan ng bawat isa. Hindi tiyak kung sino ang mananaig sa digmaan. Kung ganoon, wala nang masasabi, di ba? Mabangis na sinaksak ni Andraste ang glaive sa kanyang kamay patungo sa lupa. Pagkatapos, ang nangingibabaw na masiglang enerhiya ay kumalat palabas sa paligid. Sabi niya, Old Madman and Old Fox, dahil umabot na sa puntong ito, hindi na natin kailangang magsabi pa. Sa pagkilala sa atin bilang apat na emperador ng Celestial Empire, hindi pa tayo nakakaharap sa totoong laban noon. May ideya ka ba kung gaano kasaya ang puso ng malaman kung nakipag-away ka sa bakuran ng Harbor City noong huling pagkakataon? Noon, I did so sorry about it. Nakakalungkot na hindi ko nakita ng sarili kong mga mata ang labanan yung dalawa. Pero ngayon, kaya nating bumawi sa lahat ng panghihinayang iyon. It's such a nakakahiya na wala si Old Beggar magiging perpekto ang lahat kung nandito siya. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso ang panaghoy ni Andraste. Kung tutusin, siya man, Dalton, o Silas, lahat sila ay naghihintay ng pagkakataon para sa apat na emperador na lumaban sa kanilang puso. Ngayong narito na ang lahat ng tatlong emperador, talagang isang kahihiyan na wala ang Haring Pulubi, si Notice Windsor. Si Tyr, na nakarinig sa tagiliran ng panaghoy ni Andraste, ay nakaramdam din ng pagkirot sa kanyang puso. Ngunit, sa kabaligtaran, bilang alagad ni Beggar King, ganap na siyang kwalipikadong kunin ang lugar ni Beggar King ngayon at lumaban sa ngalan ng kanyang amo. Gayunpaman, ngayong sumasali na sa labanan ang War Emperor at Mad King, kung sumama rin sa kanila si Tyr, hindi ba parang medyo sobra na sila sa pambubuli kay Andraste, si Sir King? Sa huli, pilit na pinigilan ni Tyr ang kanyang salpok sa kaibuturan. Hindi siya ang bida para sa huling tunggalian ngayon sa Red Moon. Sa makatuwid, hindi siya gagawa ng inisyatiba upang labanan si Andraste. Ang isang hari ay kailangang tumugma sa isang hari. Ang isang general ay kailangang tumugma sa isang general. Sa makatuwid, dapat iwasan ni Tyr na gawing host ang isang bisita. Si Sir King, Andraste Cheever, ay natural na kabilang sa War Emperor at Mad King.
Sa oras na ito, isang malakas na lalaki ang lumakad mula sa isang lugar sa likuran ni Silas. May bitbit siyang tumpok ng itim na tela sa likod. Parang may balot na itim na tela. Ang malakas na lalaking iyon na nagsuot ng solemna na ekspresyon ay tinanggal ang mga bagay sa kanyang likod at magalang na ibinigay ito sa War Emperor. Mahigpit na hinawakan ni War Emperor ang bagay sa kanyang kamay at casual na hinubad ang itim na tela gamit ang kanyang kamay. Kaagad, isang sibat na may pilak na katawan ang lumitaw sa harap ng karamihan. Regulus Lance. Parehong nakatingin sina Dalton at Andraste sa sibat na nasa kamay ni Silas. May kislap sa kanilang mga mata. Ha 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 ha. Biglang tumawa ng malakas si Dalton at nagtanong, "Old Fox, it has been years since you used this Regulus Lance. Since you became the Lord of Six Doors, right?" Kabanata 1300. Ikaw na ang umakyat sa stage. Halos 20 taon na ang lumipas, sabi ng War Emperor, Silas Regulus. Marahan niyang hinaplos ang Regulus Lance sa kanyang kamay na para bang hinahaplos niya ang isang hindi mabibaylang kayamanan na labis niyang kinagigiliwan. Habang naglilingkod bilang Lord of Six Doors sa lahat ng mga taon na ito, nakakapagod na mag-isip ng mga paraan upang masecure ang aking kapangyarihan sa pamamagitan ng civil na paraan. Ang totoo, lagi kong pinangarap na sakupin ang mundo gamit ang puwersa. Iniikot ang Regulus Lance, itinutok ni Silas ang dulo nito kay Andraste Cheever. He chided, "Old troll, don't you blame the old madman and me for peering up and bullying you today. You should just blame yourself for doing all those wicked things." Wahahaha. Tawa ng tawa si Andraste. Kung tutuusin, sino ang matagal nang hindi umaasa sa laban na ito? The only thing left for us to do at this point is to fight. Mahirap pa namang sabihin kung sino ang mananalo. Let's all give our best. Sa sandaling binigkas niya ang mga salitang iyon, nilaslas ni Andraste ang glaive sa kanyang kamay sa War Emperor at Mad King. Ang kanyang pag-atake ay napakatindi na naging sanhi ng pagbuka ng lupa, at ang mga bitek ay kumalat hanggang sa kanyang dalawang kalaban, na kaagad na naghiwalay. Hawak ang Regulus Lance, sinampahan ni Silas si Andraste, habang hinampes siya ni Dalton gamit ang kanyang talam. Boom! Ang lupa ay yumanig na para bang natabunan ng mga landmine ang lupa at nabasag ang kalangitan para sa isang halimbawa. Ang labanan sa pagitan ng tatlong emperador ay tiyak na hindi biro. Ang malakas at masiglang enerhiya na sumabog mula sa katawan ng tatlo ay sapat na upang sirain ang langit at lupa. Sa sandaling opisyal na nagsimulang makipaglaban ang tatlong emperador, kinuha rin ng iba ang kanilang mga sandata. Sa isang iglap, ang huling digmaang ito ay sa wakas ay nagsimula na. Sa pamamagitan ng mga reinforcement mula sa Regulus Imperial Family, ang partido ni Tyr, na sa una ay Dahado, ay agad na bumagsak. Bagamat hindi pa nila kayang durugan ang Red Moon, sa wakas ay nasupil nila ang kanilang kaaway. Malubog man tayo o lumangoy, lahat ito ay nakasalalay sa digmaang ito. Sa sandaling ito, medyo nasasabik din si Tyr. Wala siyang anumang sama ng loob sa four noble imperial families, ngunit kailangan niyang gawin ang lahat sa laban na ito upang makahanap ng paraan para maalis ang dugong nag-uumapo sa kanyang katawan. Sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa Red Moon ay makukuha ni Tyr ang data mula sa dating Red Moon Institute at makahanap ng paraan upang harapin ang kanyang dugong berserker. Nag-uumapo ang katawan ni Tyr sa espiritu para lumaban. Itinaas niya ang armor dagger sa kanyang kamay, patuloy na gumagalaw. Parehong ang kanyang bilis at kapangyarihan ay umabot sa kanilang rurok sa napakaikling panahon. Sa mismong sandaling ito, tila naalala ni Tyr ang pakiramdam ng mga magagandang araw nang lumaban siya ng magkatabi sa kanyang mga kapatid sa Rain upang talunin ang kanilang mga kaaway. Sa ganitong estado, si Tyr ay maaaring ilarawan bilang isang Diyos ng digmaan na nawalan ng katinoan habang nagpapakasawa sa kasiyahan ng pagpunta sa isang pagpatay. Hindi nagtagal, ilang sundalong kamikaze ng Red Moon ang napatay ng kanyang punyal. Maya-maya lang, may malisyosong boses ang biglang tumunog sa tenga ni Tyr, "Hindi tama na tadterin mo ng gulay ang mga kapatid ko." Kaagad pagkatapos, nakita ni Tyr ang isang malaking pulang espada na humahampas sa kanya. Nakakunot ang noo, dali-dali siyang umiwas sa gilid. Sa tapat ni Tyr ay nakatayo si Kagura. Ang lalaki ay nakasuot ng pulang trenchcoat at may pulang buhok. Hawak ang higanting pulang espada na humahampas kay Tyr, si Kagura ay nakatitig sa kanya na may galit na galit. "Sa paningin ko, hindi kayang sukatin ng mga kapatid mo ang gulay. At ikaw ay pareho, ani Tyr." Si Tyr ay hindi nagbigay ng tungkol sa kung sino ang lalaking ito.
Paano kung si Kagura talaga ang pinuno ng Red Moon? Hindi pa rin mataas ang tingin ni Tyr sa kanya. Sa isang iglap, bumangga ang higanteng espada sa kamay ni Kagura sa armor dagger ni Tyr. Kahit na ang espada ay mas malaki kaysa sa punyal, ang kapangyarihan na ibinubugo mula sa parehong mga sandata ay halos pantay. Ang punyal at ang espada ay agad na tumalbog sa mga tagiliran pagkatapos magsagupaan sa isa't isa. Si Tyr at Kagura ay humakbang paatros. Pagkatapos, nang walang anumang pahinga sa pagitan, ang dalawa ay nakipag-away muli. Bilang karagdagan sa laban ng leeg na ito na sina Tyr at Kagura ay naglalaban, ang mga katulad na duel ay nagaganap sa buong lugar. Si Leonardo Alroy ay kaharapang simil ng Red Moon. Sinasaktan ni Sean Yarn at ng iba pa si Herodes at ang kanyang grupo ng top brass ng Red Moon. Pinamunuan ni Lino Windsor at Celio Windsor ang mga transcendent ng pamilya Windsor na makipaglaban ng direkta sa mga transcendent ng pamilya Cheever. Saglit na naglaban ang dalawang panig. Noon lang, isang itim na ulap ang lumipad mula sa malayo at tinakpan ang buong buwan sa kalangitan. Biglang naging kakaiba ang kapaligiran ng base ng Red Moon. Ang digmaan sa base ay patuloy pa rin, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kahihinatnan ng labanan ay maaaring matukoy na. Itinago ni Andraste ang kanyang lakas sa mga taong ito. Hanggang ngayon ay natuklasan ni Dalton Alroy at ng iba pa na si Caesar King ay marahil ang pinakamalakas na armado sa apat na emperador. Ang glaive na iyon sa kamay ni Andraste ay isang slaughtering machine na naglalabas ng rurok ng kanyang lakas. Kaya't kahit na nagsanib puwersa ang War Emperor at Mad King, ang dalawa ay makakalaban lamang ni Andraste sa pantay na katayuan saglit. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay pansamantala lamang. Sa lalong tindi ng labanan sa pagitan ng magkabilang panig, sa ilalim ng ganitong uri ng mataas na intensidad na labanan, ang mga pagkatalo na dinanas ng magkabilang panig ay napakabilis ding lumaki. Sa wakas, nagpakita si Andraste ng mga palatandaan ng pagkapagod. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang dalawang sa isang laban. Ang magkasanib na pag-atake ni Dalton at Silas ay nagsimulang mahuli si Andraste na wala sa bantay. Maya-maya'y hinampis ng malakas ni Dalton ang katawan ni Andraste gamit ang talam sa kamay. Isang sugat ang lumitaw sa dibdib ni Andraste at umagos ang dugo mula sa sugat, ngunit sumimangot lang ang lalaki. Sa isang mabangis na laslas ng kanyang glaive, isang alon ng malakas, masiglang enerhiya ang dumaan patungo kay Dalton at pinalipad siya. Sa oras na ito, itinaas na ng War Emperor ang kanyang sibat kay Andraste. Nagbigay ang dalawa sa abot ng kanilang nakuha, at nabugbog si Andraste hanggang sa napilitan siyang umatras ng tuloy-tuloy. Sa kabilang banda, umabot na sa kasukdulan ang labanan sa pagitan ni Tyr at Kagura. Sa una, pantay-pantay ang tugma ng magkabilang panig, ngunit sa paglipas ng panahon, mas lalong lumalaban si Tyr. Sa huli, ang armor dagger ni Tyr ay nagdulot ng ilang mga gatla sa higanteng espada ni Kagura. Sa parehong oras, sinamantala ni Tyr ang pagkakataon habang ang kanyang kalaban ay nagulat na malakas na itinulak ang punyal sa balikat ni Kagura. Dagindong. Umungol si Kagura habang mabilis na umatras. Na may masamang ekspresyon sa mukha, ilang beses niyang pinalo ang sugat sa balikat. Sa oras na ito, isang hagupit at pagod na mukhang Herodes ang tumakbo kay Kagura at sinabi sa same time na tono, "Chief, minamaliit natin ang lakas ng mga imperial na pamilya ng Imperial Capital City." Nakakunot ang noo ni Kagura habang pinagmamasdan ang mga kamikaze na sundalo ng Red Moon at ang mga transcendent fighter ng Cheever family na sunod-sunod na bumagsak sa lupa. Hindi na tayo makapaghintay. Hindi tayo matatalo sa digmaan. Herodes, itigil mo siya para sa akin. Umungol si Kagura. Humakbang pasulong si Herodes upang harangin si Tyr, na sumusugod sa kanila. Samantala, mabilis na umatras si Kagura at umatras sa mataas na plataporma sa training square. Wiccan, what are you still hesitating for? It's time for you to take the stage.